Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, imamul muttaqin wa sayyidul anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahabatihi wa zawjatihi ajma'in, wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, mayroong pagkain na labis ang ating pagkahumaling. Ngunit ang pagkain na ito ay ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. At mayroon pang masidhing kaparusahan. Masidhing kaparusahan sa libingan at sa kabilang buhay. Ano ang pagkain na tinutukoy natin dito, mga kapatid sa Islam? Bago natin sisimulan ang talakayan o ang usaping ito, inaanyayahan po namin kayong mag-subscribe sa aming YouTube channel. I-subscribe niyo po ito kapag hindi pa po kayo nakapag-subscribe, at anyayahan po ang inyong mga kaibigan, kapatid, kakilala mag-subscribe sa aming YouTube channel. Jazakumullahu khairan fid darain wa barakallahu fikum. Mga kapatid sa Islam, ang pagkain na tinutukoy natin dito, walang iba kundi ang pagkain natin sa laman ng ating kapatid. Paano ba nakakain natin ang laman ng ating kapatid? Ito ay sa pamamagitan ng ating panlilibak sa Kanya. Pagbanggit natin ng Kanyang pangalan, ng Kanyang kwento, ng Kanyang mga nagawa, ng pagbanggit natin na ito ay labis niyang kinapuputan. Labis niyang kinapuputan. Upo, mga kapatid sa Islam, ang pagbanggit natin tungkol sa ating kapwa, tungkol sa ating kapatid, o panlilibak o ghiba sa wikang Arabic, ay kahalintulad na tayo ay kumakain ng preskong laman ng ating kapatid. Kinakain natin ito at nakakapanlumo, mga kapatid sa Islam, dahil araw-araw, umaga, hapon, gabi, minuto, segundo, oras-oras, napakaraming mga Muslim ang nahuhumaling sa gawain ito. Pagkaing haram ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala at ng Kanyang sugo sa atin. Ngunit labis na nahuhumaling ang maraming mga Muslim sa gawain ito. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Hujurat aya 12, sabi niya, wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi mayta fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Opo, mga kapatid sa Islam, sinabi ni Allah, wala yaghtab ba'dukum ba'da, at huwag maglibakan ang bawat isa sa inyo. Si Pulano ay huwag niyang libakin si Manggano. Si Manggano ay huwag niyang libakin si Pulano. Ayuhibbu ahadukum, nais ba ng isa sa inyo ay ya'kula lahma akhihi mayta? Nais ba ng isa sa inyo ang kainin niya ang laman ng kanyang kapatid na patay? Sino ba ang nais kumain ng laman ng taong patay? Wala po, mga kapatid sa Islam. Ngunit ito ay ating nakakain, kahalintulad na tayo ay kumakain ng patay, laman ng ating kapatid na patay, kapag tayo ay nanlilibak o nililibak natin siya. Araw-araw nililibak natin siya, araw-araw tayong kumakain ng kanyang laman. Araw-araw, minuto, oras-oras nanlilibak tayo,
araw-araw, oras-oras, minuto tayong kumakain ng laman ng ating kapatid. Fakarihto mo, ito ay inyong kinapupuutan, kinasusuklaman. Ayaw nyo kumain ng laman ng tao. Wattaqullah, at katakutan ninyo si Allah. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala, tawwab. Siya ay tumatanggap ng ating mga pagbalik loob, paghingi ng kapatawaran. At siya ay ar-Rahim, siya ay mapagpatawad. Mga kapatid sa Islam, labis at matindi at masidhi ang kaparusahan ng mga taong nanlilibak, mapanlibak. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay napadaan sa 2 libingan kasama ang kanyang mga sahaba. Tumayo ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at huminto ang kanyang mga sahaba at nagtanong, tunay na ang 2 ito sa loob ng kanilang libingan ay pinaparusahan, at nalalaman niyo po ba kung ano ang dahilan ng kanilang parusa? Ang sabi ng mga sahaba, si Allah lamang at ang kanyang sugo ang nakakaalam. Ang sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang isa sa kanila ay hindi naghuhugas kapag siya ay umiihi, o di kaya hindi siya nagtatago kapag siya ay umiihi. Nakikita ng mga tao ang kanyang ari, nakikita ng mga tao ang kanyang ginagawa kapag siya ay umiihi. Habang ang isa sa kanilang 2 ay yamshi bin namima, gawain niya ang magdala ng mga salita, gawain niya ang panlilibak. Namima, kabilang sa panlilibak ito, mga kapatid. Yamshi bin namima. Pinaparusahan sila sa loob pa lamang ng kanilang libingan dahil sa kanilang kagagawan sa mundo. Ano po ba ang kanilang ginawa? Panlilibak, pagpapaaway sa mga tao, nagdadala ng salita, istorya, upang mag-away lamang ang mga tao. Hindi ba ito ay panlilibak? Panlilibak po ito, mga kapatid sa Islam. Kaya dapat sa isang Muslim, iwanan niya ang panlilibak. Mas mainam na kanyang paganahin ang kanyang dila sa paggunita kay Allah subhanahu wa ta'ala. Higit na mainam ang istighfar, ang tahlil, la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah, subhanallah, at marami pang iba. Higit na mainam ang mga ito kaysa sa panlilibak. Ano ang nanahisin mo, mga kapatid? Ano ang pipiliin mo, mga kapatid nyo, mga kapatid? Ang manlibak, o di kaya ang maggunita kay Allah subhanahu wa ta'ala? Ngunit nakakapanlumo na napakarami tayong mga kapatid ang nahuhumaling sa panlilibak. Umaga pa lamang pinag-uusapan na nila ang kanilang kapitbahay. Umaga pa lamang pinag-usapan na nila ang asawa ng kanilang kapatid. Umaga pa lamang pinag-usapan na nila ang kapintasan ng kanilang kapatid. Umaga pa lamang, hindi pa sila nakapagsahur, hindi pa sila nakapag-agahan. Nag-agahan na sila ng pagkain nila sa laman ng kanilang kapatid. Mga kapatid sa Islam, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil sa habag niya doon sa 2 nakalibing na iyon, ay kumuha siya ng buhay na kahoy at kanya itong hinati sa 2 at kanyang nilagay doon sa ibabaw ng 2 libingan. At ang sabi ng propeta Muhammad, habang ito ay basa pa, ay uunti ang parusa na kanilang natatamo sa libingan.
At alam natin mga kapatid sa Islam na ang kahoy, pag pinutol natin sa kanyang sanga at inilagay natin sa ibabaw, ang kahoy matagal na po ang isang araw matutuyo at matutuyo ito. Ibig sabihin mga kapatid, magpapatuloy ang parusa ng mga taong nasa libingan dahil sa kanilang mga ginagawang panlilibak dito sa mundo. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, kanyang sinabi, man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw shay'un falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an yakuna dinar wala dirham qabla an la yakuna dinar wala dirham in kanat lahu amalun salih akhadha minhu biqadri madlamatihi. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man sa inyo ang mayroon siyang panlalamang sa kanyang kapatid, sa kanyang kapwa mula sa ird, ibig sabihin ay nalibak mo ito, mujarrad nalibak mo ito, o di kaya mayroon kang kinuha sa kanya na hindi niya ipinahintulot, hindi bukal sa kanyang kalooban, ay falyatahallalhu, hingan na niya ito ng kapatawaran sa kanyang kapatid, o di kaya humingi na siya ng suri, patawad sa kanyang kapatid na nagawa niya ng mga ito. Bakit? Darating yung araw na ang ating salapi ay hindi na maari nating gamiting pangbayad. Ano na po ang pangbayad natin? Ang ating mga nagawang kabutihan dito sa mundo. At warning po mga kapatid sa Islam, kapag lumabis ang iyong mga nagawang masama at kaunti lamang ang iyong mga nagawang kabutihan, magiging ikaw ay bangkaruta, ikaw ay lugi sa kabilang buhay. Dahil ang lahat ng iyong mabubuting gawain ay ibabayad mo ito sa mga taong nagawan mo ng kasamaan. Kaya mga kapatid sa Islam, iwasan po natin ang pagkain na ito. Pagkain ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit napakaraming mga Muslim ang nahuhumaling dito. Napakaraming mga Muslim ang nagsasagawa nito. Kumakain nito ang pagkain sa laman ng ating kapwa. Haram po ito mga kapatid. Haram. Sino ba ang nais kumain ng laman ng tao? Wala. Kaya naman iwasan natin ang panlilibak sa ating kapwa. Maraming salamat po. Huwag niyo po sanang kaligtaan mag-subscribe sa aming YouTube channel at anyayahan ang inyong mga kaibigan, kapatid, kasama, kamag-anak mag-subscribe sa amin at mag-like sa aming video at i-share niyo po ito sa inyong mga Facebook, Messenger at saan pa na gusto ninyong i-share. Maraming salamat. Tawfiqan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at igawad niya sa atin ang mabuting pangangatawan at mabuting pag-iisip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.